Nagwangwang na po kami. Hindi na, sir. Kawawa naman kayo sa akin, senior na ako. Kawawa naman kayo sa akin, senior na ako. Mag-aayos ako ng update nga ako para lang ayusin yung ang sakit ko. Tingnan mo kung ano ng taon na ako. Sir, patuwang niyo ako sa ano. Frontliner po ako. Bawal po kasi pinanatawad. Kahit ang bahay nyo, tapat po ng bahay nyo. Ano po? Sidewalk po ito. Tingnan nyo, Hindi nyo po bahay ito. Natapat, sir, natapat. lalabas na po kami. O, papunta na po kami sa hospital. Nasa sidewalk po kasi ito. Kaya po, Papunta na ako sa hospital. Nanginginig na ako. Tingnan nyo, senior citizen na ako. Pwede naman nilang bayaran yan sa mga online. night center, sa online po, land bank. Pag lumampas na po ng from apprehension, 10 days. Pagka nag-11 days na po sa MMD, na po. Hindi na sa online, hindi na ubra? Pagka 11 days na po. Okay. Kaya binibigyan po sila ng 10 working days upon ng apprehension. Nai-settle na agad? Oh, thank you sa info po sa hindi ko alam yun. Binayaran ko na ng 1.5. Hindi ko pa nakukuha dun. Hindi, kapag kumuha nyo yun, ma'am. Pumunta rin ako nung Webes nung alas 12. Oh, bakit Nakita ko yung motor ko. Kukuha pa ba yun ng court order sa Pasig? Hindi, saan ba kayo nahuli ba? Dito, sa Quezon Ave. Bakit sila Bocano? Oo. Yung pinagbayaran nyo ma'am ng ticket, Binayaran ko na opo, 1.5. pakita. Di ba, binayaran nyo na? Oo. Meron pong bibigyan na release yun na para ma-release na yung motor. Walang binigay na release. Sabi, tatawagan daw kami. Tatawagan, bakit daw po Sabi kasi, iintayin pa daw yung court order sa Pasig. nahuli yung motor na nagdadrive sa National Road? Ang problema, walang lisensya driver. So ngayon, na-impound sa Tumana. Anong ma-impound sa Tumana naman, hindi pa pwedeng i-release kasi kailangan pa niya ng mga requirements na manggagaling na release galing sa MMDA na kuntanayan na purong pagmamahal. Mga puro P. Florentino. Ayan, may reklamo na naman po dito sa inyo dahil dumadami na naman daw po yung mga nagpa-park. And ayan na nga, 1, 2, 3, 4, 5, 4 na sedan, isang van. Lahat po nakapark dito. Nagbusi-busina na po tayo, nagwangwang. Nauna na dito sina Officer Batilo at Officer Parama. Orasan 5 minuto. And then subject for towing. Alright mga puro, may sitwasyon tayo. Ang dami dito, 6, pati yung nandun. Pero ang natira na lang natin na tow truck is 1. So binas-binas. At ayun ang pinuwestuhan ng towing team. Yung nasa kantong-kanto na Toyota Vios na sedan. So alam niya na po yung ganitong senaryo. Eto, tang natin dito kay Officer Fermento ng MMDA Seated Van.
MMDA Seated 1, Officer Formento, good morning sir. Saludo mga bossing, God bless po. At boss, dito medyo kulang na tayo sa towing ano. Bali ano nang gagawin natin dito sir sa mga hindi mahila? Sir, bali... Ay sorry, may kausap ka Okay pala lang po, boss. okay lang po. Pagka ganito po at ubos na po yung towing natin, yung mga credited towing na kasama natin, non-contact na lang po natin. Titikita na lang po yung sasakyan ng unattended po. Alright, kasi iwan yan sa ano na boss? Dito sa windshield, Sa windshield. para makita nung driver po at ma-inform sila na natikitan yung sasakyan. Alright. Illegal parking, parked along the road. Likewise, pwede naman nilang bayaran yan sa mga Online. ride center, sa online po, land bank. Pag lumampas na po ng from apprehension, 10 days. Pagka nag 11 days na po sa MMD, na po. Hindi na sa online, hindi na ubra? Pagka 11 days na po. Okay. Kaya binibigyan po sila ng 10 working days upon ng apprehension. Ay, settle na agad. Oh, thank you sa info po sa hindi ko alam yun. Thank you so much, Officer Formento. At ayan, MMDA Seated 1, saludo mga bossing. So yun, ganun pala no, mga puro no. Pagka na non-contact po yung sakyan, isettle nyo po agad. For 10 working days ang binibigay na palugit para ma-isettle nyo siya online. Para sa land bank, sa di ko alam kung may Gcash yung yung MMDA, pero alam ko merong Paymaya. Or else, pagka hindi nyo po na-settle within 10 days yung inyong violation, kailangan nyo siyang puntahan sa MMDA office mismo at hindi na uubra yung online payment. Oh, ganun pala yun. Again, mga puron, dito pa rin tayo, P. Florentino, OIC for today, Officer Francisco, TTMD, kasi pagaling. Sir Dexter Gardena, shoutout sa mga team leaders natin, Officer Apakahusay Cortez, Boss Apa, Officer Boss Bags, Boss Baguio, Officer Baguio, at Officer Maliaria. Sama na dito, Officer Batilo, Alvario, De Guzman, De La Rama, Francisco, Imentera, Santa Cruz, Parama, Pantaleon, Teaño, De Guzman, De La Rama. May naiwan pa ba? Hindi ko alam. MMDA Seated 1, Officer Fermento, team leader natin dyan, Officer Herance, Salazar, and Padre. Puro isa, ito yung matotow. And then the rest, ito ganda oh. Pugi nung na ito, setup oh, Honda Civic. Sama na dito, Officer Batilio. Officer Batilio, kumusta naman sitwasyon na dito sa Kanata, boss? Ang problema dito, kantong-kanto pa na P. Florentino Corner Iba. Ang problema pa, yung rampahan pa ng mga PWD natin. Kaya itong muna natin pinakakuha. Oh. Para may matadaan. Para may matanggal man to, may matadaan pa iba. Alright, thank you so much, Officer Batilo. Good morning sir, saludo mga bossing. Shoutout kay Madam Pamela Marie. Yung mga puro ito, nakasamba na. Ito pinarioritize. Gawa na nga yung PWD ramp. At the same time, corner na corner. So delikado. Sama na dito, Officer Fermento. Good morning bossing, saludo. Ito mga non-contact na po nila, Officer Arance. Officer Arance, good morning sir, saludo mga boss. Alright, yan na muna mga puro. 2, 3, 4, tas may isa pa dun sa tawid, 5. Non-contact na lang po lahat. Alright, yan ang mga ginapang mangyayari ngayong araw na to dito sa P. Florentino. Uminom maraming tubig, grabe guys, sobrang init. As in, ano talaga dito, nasa loob tayo ng oven. Uminom maraming tubig, piliin lagi maging bubuting tayo araw-araw, piliin lagi maging masaya. Let's go guys, purong pagmamahal. Salamat sa iyo, God bless you. Wala natin dun sa umpisa. Dito naman, ito may natikitan sigurado. Ito hinihila. Ito hinihila na rin. Walang helmet, natikitan. So far yun lang. Balik na po tayo. At pwede na tayong mag cover ng apprehension. Ito na, sinasampa na po. Ito na pala yung school. Ilang beses na tayo dito, nag-operate. Wala ho ba kayong bahay namin yan? Hindi nyo man lang kami kinatok? Nagwang-wang na po kami. Hindi man, sir. Taga po ako. Kawawa naman kayo sa akin, senior na ako. Kawawa naman kayo sa akin, senior na ako. Mag-aayos ako ng update nga ako para lang ayusin yung sakit ko. Tingnan mo kung ilang taon na ako. Sir, matuwang niyo ako sa
bahay niyo, tapat po ng bahay niyo. Ano po? Sidewalk po ito. Tingnan nyo, Hindi niyo po bahay ito. Tatapat, Sir, tatapat. lalabas na po kami. O, papunta na po kami sa hospital. Nasa sidewalk po kasi ito. Kaya po, Papunta na ako sa hospital. Nanginginig na ako. Tingnan nyo, senior citizen na ako. Maawa ka naman. Hospital po dyan. Hospital po yan, sir. Ano ka ba naman? Wala pa kayong awa sa amin. Sir, tingnan nyo, senior citizen na ako. Tingnan nyo, nag-absent lang po ako para magpagamot. Naman, sir, nag-absent lang po ako. Ano mga bro, kasama na dito Boss Parama. Boss Parama, good morning sir. Saludo mga bossing DTMD. Boss, ano sitwasyon na dito bossing? hindi nasa tapat daw sila ng bahay nila. Makikita mo nasa sidewalk yung sasakyan. Nurse lang po ako. Nurse po ako. Pasensya ka na. Nag-absent lang din po ako eh. Tingnan niyo po, ilang taon na po ako. Meron lang po tayong ay nagkano kayo sa COVID po. Andun lang naman kami. Ba't hindi niyo naman po kami kinatok? Namin dito sa Buwan lang po barangay. kami nun sa kaya Bunasugan. Nagkakanda ako kami magkamot. Ano niyo po? Ang sasakyan ko. Nag-absent po ako. Pwede po kayo sumama ma'am para ma-release po agad yan. Wala pang babayad po ako. Anong pang babayad po? Wala pang panggamot. Kasi na po yan sa barangay namin. Wala bang maaawa sa barangay? Oo, sir. Pag lumalabas po kami, inalabas po namin ganyan. Ay, nakabihis na po ako para magpagamot. Sir, Lalabas po pasensya. po dapat alis na agad. Hindi naman, sir. Siyempre naman, iaanda lang namin yung bahay. Pagkat po naman, sir. Nagawa mo ang narin po kami sa Sir, kabunod. anong wawang? Sana kinatok nyo? Hindi po kami kumakatak ng bahay. Isa pang pagamot ko naman yan. Ganyan mo ba kayo? Isa pang pagamot namin. Ano ba naman kayo, sir? Ngayon at saka kayo naman. Wala po kayo. Sir, sino ho ba? Sila po mag-ano yan. Sir, malilate na ako sa appointment. Kaya, sir, nag-absent ako para lang sa pag-hospital ko pagkatapos ganyan. Ano ba naman yan? Pwede natin Sir, sa kanila na lang po. Para sir, hindi na magbibigay sa gusto. Puro ni radyo yung walang helmet, kaya lang ang bilis eh, delikado. Dalawa sila walang helmet, pati yung back ride. Yan mga puro, no, explain ko rin yung sitwasyon. Parang eto sa pagkakaalam ko lang, 5 minutes sa umabot yung oras at may reference number na po ito, meaning naitawag na to sa Tumana Marikina sa opisina at ina-expect na to doon. Sidewalk po naman ito eh. Tapos yung lugar to, busy road na rin po. At tulad dito, makakapag tapos ang dami dumadaan sa dito. Kaya dapat po talaga, tutulog na rin. Salamat ah. Online dito sa may Quezon Ave. Kailan, ma'am? Nung Webes pa, Opo. binayaran ko na ng 1.5, hindi ko pa nakukuha doon. Hindi, mapakukuha niyo ma'am. Pumunta rin ako nung Webes nung alas 12. Oh, bakit daw? Nakita ko yung motor ko. Kukuha pa ba yun ng court order sa Pasig? Hindi, saan ba kayo nahuli ba? Dito, sa Quezon Ave. Bakit sila Bacano? Oo. Yung pinagbayaran niyo ma'am ng ticket, Binayaran ko na opo, 1.5. pakita. Di ba, binayaran niyo na? Oo. Meron pong bibigyan na relisyon na para ma-release na yung motor. Walang binigay na release. Sabi, tatawagan daw kami. Tatawagan. Bakit daw po Sabi kasi, iintayin pa daw yung court order sa Pasig. court order ka pa? Hindi ko nga alam ba't ganun. Kasi ang Ang nakahuli, mismo natin sa Quezon Ave. Oo, nasa Quezon Ave, sa pag-U-turn ng Columbari.
Magtatabat kailangan pa ano yung court order ng pump. PNP kayo? Hindi ba, sa local government po kami. Quezon City. Quezon City po. Hindi rin yung ano, Kung yung sinasabi niyo ma'am kasi na sa tumana rin yung motor ko eh. sa Tumana, ang nailagay dyan, walang lisensya yung driver. Pero ang ano ko, ang nakalagay doon ano, yung out of lane, 1.5 Opo, out of yung lane. ano. Out of lane, may admin po yun na yung driver po ninyo, walang lisensya. Hindi po talaga marirelease basta-basta yun. Eh anong gagawin? Ang Ano po yun? binayaran ko lang, pinabayad sa akin 1.5. Ang marirelease po yun, kailangan nyo pong po-provide po doon original na ORCR ng motor. Hindi, bulugan yung motor. Pwede po, bibigyan po kayo ng Oo, certification. binigyan Opo. sila doon. Yun, pupunta po talaga yun. Aantay pa ng permit ng ano, ng attorney nila doon para po ma-release yung motor. Kasi Pero po, kinuha na, ang pumunta doon kumuha yung driver kung may lisensya. pero nung mahuli po yung motor ninyo, wala po, Oo, wala po lisensya yata, driver. oo. O yun po talaga. Matagal po talaga proseso nun. Pero kung may lisensya po kasi yun, hindi na po yung dadalhin sa Tumana. Tumana. Titikitan lang po yun. Titikitan Opo. lang, oo. Kaya po dinala yun ma'am. Kasi po, Kasi walang lisensya. walang lisensya. Pero ang bayarin nun, ano, Ang babayaran po nun, yung walang lisensya, pero hindi naka-indicate na wala siyang hindi, lisensya. naka-indicate doon po sa Logbook lang. logbook po ng Oo. ano, nung towing. Oo, Nakalagay po yun ako ma'am. Pero doon sa papel na binigay sa kanyang official, lightweight something binigay. Opo. Parang out of place. Ang ano po nun, sa... Ba't tayo bigay yung susi? Kuya, yung susi. Meron na susi. Ano daw eh. Mahal lang siya. Alright mga puro yan, may concern si madam. Ano, yan, magandang ano to, magandang concern to. Eh, nahuli yung motor ni madam. Hindi ko alam baka tricycle yata or single na motorcycle. Driving without license. So yun yung sinasabi natin, may admin case. Pag may admin case po kasi is aasikasuhin pa yan dun sa ano, sa Orense. Tapos ganun din, bayad din, towing fee. Tapos pakita mga puro, mainit eh, overheat tayo. Kaya mga puro, nagpalit lang tayo ng camera at baka mag-overheat, maghang eh. Sayang, di natin ma-edit to. Yun na nga ano, sa Orense, mag-aasikaso ko pa ng papel and all, ganyan, para i-clear yung ano mo, yung record, yung yung violation na ginawa mo. Dahil pag driving without license po is administrative po talaga yan. Tapos feeling ko, Paano po yung mga nasa kalsada dito sa amin sa gilid? Ay, sa looban po? Oo, sa Dito po muna kami sa looban. Oo, kasi Pero hindi pa kayo sa loob, mga loob. Kasi ginagawa pa itong mga kalsada. Wala pa naman po kami ano sa looban. Kasi Pero ito kasing- kinu-communicate nyo naman po ba sa barangay? Ito po Tanong kasing lang. lugar na to, yung looban po, i-communicate po namin sa barangay. Ayun, Yung okay, looban. okay. Ito po kasing Oo, lugar na kasi to. akala ko kasi nagtotow na. Kasi yung barangay kasi yung mismong sa amin. BC Road po kasi lugar na to. Pag sa main road ba? Oo, Bawal main ako. road po. Hindi, pinalipay ko lang kasi Ay, sa loob looban. pa kasi kami Ah, nakatira. ito po Dahil looban po. yung buong street namin ginagawa. Pagka yung sa looban po, nakikipag-coordinate po kami sa Ayun, barangay. salamat Kasi naman. po itong lugar na to. Oo, kasi akala ko pati salamat sa amin. Salamat po, salamat. Hindi po kasi to. Oo, kasi baka mamaya susunod yung sa amin. Oo, okay, nasasabi naman pala sa barangay. Mga looban sir. Kasi may parking naman po ako sa loob ng bahay ko. Kaso nga lang yung kalsada, di kami makapasok. Kaya nag-worry ako. Baka mamaya sa amin pa rin ako. alright, yan mga puro no, nag-ask lang sila bossing kasi natatakot sila baka mag-clearing din sa loob. Sa may secondary, sa mga streets, sa inner roads. So yun nga, ang sabi nila pinapark kasi sila doon ng barangay gawa ng may ginagawa nga na kalsada kaya hindi sila makapasok. Doon may mga parking space naman sila, hindi lang sila maka-access dahil nga may ginagawa doon sa daanan. So yan mga puro no, yun na nga, nagkalito-lito na yung story natin. So ulitin natin, recap, ito po na orasan, may reference number, nakapark siya sa bangketa, meron silang garahe, sayang dapat sa garahe na lang bago umalis. Ang tawag dito, ilabas ang sasakyan pag aalis na, di ba? At mas safe yun, di ba? Kung sasakay ka ng sasakyan mo dun sa loob ng iyong garahe, tapos pag aalis ka na, saka mo na lang buksan yung garahe mo, di ba? Mas safe yun. So diretso Tumana Marikina, at the same time yung katapat niya ganun din, nakabangketa rin po. Nakikiusap si na bossing, kaya lang wala tayong magagawa dahil gawa ng in-expect na nga po ito sa Tumana Marikina. At may concern dito si ate,
At mukhang siya rin yung may-ari nitong sasakyan. Nahuli daw yung kanyang hindi ko alam, motorsiklo yata. Tapos ang may dala is yung walang lisensya. So nasaitan niya na yung violation, pero ang problema ay inaantay pa daw yung court order. Yun yung narinig natin. Dahil may asikasuhin pa po yung mga actually alam ko may seminar pa yun. Kasi administrative case po ang driving without license. So yun naman yung concern dito. At na-explain na ni Officer Mentera. Nung una kasi hindi maintindihan ni Officer Mentera. Ang akala natin yung tayo yung nakahuli. So only to find out na ano pala, MMDA. So operation na MMDA. Kaya natawo yung kanyang sakyan, yung motorsiklo. Tapos ano yung isa, yun yung tatanong naman is question nila is kung papasok sa mga inner roads. Yung mga inner roads po with coordination po yan sa barangay, kino-coordinate bago i-operate. So kasi pinapark sila sa loob sa kalsada dahil gawa ng may ginagawa pang kalsada. So ginawang alternate. Boss pare, Officer Pantaleon, good morning sir. Morning! Binigyan muna sila ng pansamantalang parkingan dahil may mga parking space sila sa bahay pero hindi nga sila maka-access. Kaya yun muna yung ginawa ng barangay. So yun, sana clear lahat At nandito tayo sa Cordillera Street. Ito, ang dami natin dati ditong tawag dito, nag-operate dito sa area na to. Maraming beses na rin tayo na nag-operate dito sa area na to. At ito nga yung vicinity ng eskwelahan. Sama natin ako sa Parama, Mentera, Alvario, Francisco Pantaleon, De La Rama, Batilo, Romero, Tayaño, Officer Di Guzman, good morning, Officer Santa Cruz. At balik tayo ng Mapur, nagkakailan pa ulit. Let's go guys. Ano ba nangyari doon kanina, boss? Yun sa nahuli daw siya, yung kanyang motorsiklo. Tapos naghihintay ng court order. Ano yun? Hindi naman yun release lang para sa MMDA kasi nahuli yung motor na nagdadrive sa National Road. Ang problema, walang lisensya driver. So ngayon, na-impound sa Tumana. Nung ma-impound sa Tumana naman, hindi pa pwedeng i-release kasi kailangan pa niya ng mga requirements na manggagaling na release galing sa MMDA. Nakuntanayan, na-complain niya lahat kung ano mga kailangan. Unang-una ron, number 1, original na ORCR. Kung wala naman, kukuha ka lang sa certificate kung saan mo kinuha yung motor. Nakatunayan, dun galing yung motor. Tapos registered ORCR kung nakaregister ba o hindi. Kaya yung tatanong si Ma'am sa akin kanina, ba't daw di ma-release? Kaya naipaliwanag natin sa kanya na maayos, naintindihan naman niya. Sabi ko nga, boss, kanina in-explain ko na kala kasi natin, ang nakahuli, TTFD. Yung team natin. Yung pala, ang nakahuli, MMDA. MMDA, Alright. Yun, kaya, naintindihan ko din na akala ko sa team natin yung para sa MMDA. Kasi tayo, wala namang ganong court order pa, Wala. boss. Sa atin, pagka kolorum, nare-release naman agad. Naintindihan din niya na ganun pala kailangan niya gawin. Parang ito, boss. Ganito po. Ready Helmet, without lisensya. license. Alright. Admin yan. Okay. Thank you so much, Officer Mentera. Sabi mga boss. Ayan, mga puro, na-explain na sa atin, Ayun yung mga importanteng kaalaman na mapupulot natin dito sa clearing operation, At least nakabigay tayo ng information at details kung paano ba proseso, ano ba nangyayari. Kasi katulad niya si Madam, wala siyang alam, di niya alam. Nagbayad lang siya, akala niya, release agad. Yung pala, marami pang asikasuhin. Alright, kaya paalala lang lagi is magmomotorsiklo, mag-helmet po tayo palagi. Kasi katulad nito, initial violation is riding without helmet, kaya siya nasita. Pero kung naka-helmet siya, actually hindi natin alam kung may lisensya siya o wala. Hindi rin natin malalaman kasi hindi naman siya para-parahin dahil wala naman siyang violation. Alright, so yun na mga puro. Let's go guys. Ang tabay lang mga puro, nag-coordinate lang yung team sa barangay at inantay natin ang pogi ng sakyan, BMW 2-door. Alright, let's go guys. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa iyo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.